Para sa kontratistang si Curly Vizcaya, tila sila raw ang ninakawan kaugnay sa restitution o pagbabalik ng pera sa kaban ng bayan ng ilang idinawit sa flood control issue. Itinanggi rin niya ang aligasyong siya ang nagsabing si dating House Speaker Martin Romualdez ang bagong may-ari ng isang property sa Makati City. Balita hatid ni Sandra Aguinaldo. Kung makikita niyo personal, si Curly Vizcaya, makikilala niyo? Yes, Your Honor. Pakituro niyo nga kung naandito siya sa loob ng session hall. Lapitan niyo na lang kung sino dyan sa among the resource persons. Hindi, lapitan mo na lang at hawakan mo na lang sa balikat, hindi magagalit yan. Your Honor, Excuse pwede me, po bang... you will be recognized later. Okay. No? Tuloy lang natin itong proceeding muna. Sige, Miss. Pareho kayo? Ang dalawang babaeng ito na naka-face mask at naka-baseball cap nung humarap sa Senate Blue Ribbon Committee, mga empleyado raw ng negosyanteng si Rico Ocampo sa isang inuupahan lugar sa South Forbes Park. Pero naibenta raw ang lugar noong April 2023. January 2024, sinabihan daw sila ng kanilang boss na i-evict na sila. Kasunod nito, nakausap daw nila ang isang kontratista na kalaunay nakilala umano nilang si Curly Vizcaya. He also mentioned to us na contractor ako dito eh. Meron din kaming deadline. And then we both asked, baka pwede po namin pakiusapan yung may-ari, yung bagong nakabili ng bahay. And then he also mentioned that si Romualdez ang nakabili. Itinuro ng dalawang witness si Vizcaya na siya umanong nakausap nilang kontraktor. Humiling si Vizcaya na tanggalin ng dalawang witness ang takip sa kanilang mukha pero hindi pumayag si Senador Ping Lacson na sinang-ayunan ng Department of Justice. Gate ni Vizcaya, hindi raw niya makilala ang dalawang witness at wala siyang naaalalang transaksyon sa kanila. Kahit ni minsan po, hindi pa po ako nakakapasok sa South Forbes Park. Hindi ko pa nga alam kung ano mga uri ng mga bahay meron doon. So, malabong-malabo po talaga at wala po akong inuutusan na kahit sinong broker. Ang kampo ni Romualdez tinawag ang aligasyon ng dalawang witness bilang logically at physically impossible dahil na rin sa sinabi ni Vizcaya na hindi pa siya nakakapasok sa South Forbes Park. Kaya imposible raw na may nakausap siyang tao o institusyon doon. The claims come solely from the staff of an evicted tenant, unsupported by any document, while Martin Romualdez's name appears in no deed, contract, or payment record related to the property. There is no evidence, only hearsay and possibly perjured statements, and therefore nothing to answer. Muli namang binanggit ni Senador Rodante Marcoleta ang tungkol sa restitution o pagbabalik ng pera ng ilang personalidad. Hindi raw kasi dapat ito gawing kondisyon para maging state witness ang isang tao. Sabay tanong kung may hiningi ring ganito ang Department of Justice kay Vizcaya. Ano sabi nila? Magkano daw? Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw. Ibig sabihin yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya, parang ganun po. Humarap din sa pagdinig si dating DPWH Mima Ropa, Regional Director Gerald Pacanan. Pinuna siya ng mga senador dahil sa kanyang takip sa mukha. Sabi ni Pacanan, para yan sa kanyang seguridad. Isa si Pacanan sa mga co-accused ni Zaldico sa flood control project sa Nauhan, Oriental Mindoro. This might set a precedent for all other witnesses we will call here. They will request that their faces be covered. He is a public government employee. Bakit siya nagtatago? For my protection, since the case is still is already pending before the Sindigan Bayan. Kindly expose your face. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pumalag naman si Assistant Ombudsman Miko Clavano sa sinabi ni Curly Vizcaya kaugnay sa restitution. Binigyang diin ni Clavano na hindi lang pera ng taong bayan ang nawala sa questionable flood control projects, kundi pati kaligtasan ng mga Pilipino. Kaya mali at malaking kalokohan anya na tawaging pagnanakaw ang pagbabalik ng ninakaw. Taong bayan ang una anyang ninakawan, kaya ang pagsasauli ng pera ay hindi pangingikil kundi pananagutan.